Wala pa, hindi ko pa nagagawa, hindi pa tapos, mahaba. Okay, ito pinapanood ko nung bata pa ako. May mga misis, ayaw payagan yung mga husband nila mag-ride. Sana no, pagka nandiyan na tayo sa ganyan level, ganyan pa rin tayo kasaya. Kita mo yung mga smile nila, sir. Oh. Thank you. Nagulat ka ba sa surprise namin? Thank you, PBA Moto Club, ha? Sabi yung mga sopa piling natin, full force yung mga member natin. Ito mga tropa ko sa motorride. Oh, nice. Ito po ang mga taga ATP. Kaya po kami na-discover ni Pocari Sweat talaga. Kasi sa game mismo, iniinom ni JJ. So sa riding community ba, sir, kailangan din ng mga rider yung Pocari Sweat? Ito rin ba ang hinahanap nila? Ito, everywhere we go, when we ride around the Philippines, ito palagi. Kasi, kung siya, hindi nakaka-upset ng stomach. Very neutral siya. Tsaka yung flavor, suiting Tsaka, ang mga rider, hindi nila napapansin. Nagpa-perspire sila eh. Di ba? Yeah, kahit na umanda. naka-ride lang, especially pag naka-jacket ka at lahat. Pagtanggal mo, basang-basa yan. So, kailangan mo mag-hydrate talaga. Tsaka, ito, at least, available sa halos lahat ng mga stores. Sari-sari store, 7-Eleven. Oo, di ba? Parang ano rin, mineral water lang rin. Oo, a little bit higher, but So instead na mag-bottled water ka, mas may tulong yung Pocari Sweat. definitely. So pagka may possibility in partnership yung Pocari Sweat and ATP. At saka yung Philippine Loop kasi can you imagine at any one time there are 300 to 400 riders riding around the Philippines. Ang suot-suot niyan, it's a walking advertisement for Sila po si ATP, Adventure Team Philippines. Biggest club, motorcycle club ng Pilipinas. Nationwide, from Luzon, Visayas at Mindanao. Apari hanggang ulo, sabi ni Itbulaga. Di ba, sir? Oh, mula Apari hanggang Hulo. Thank you po, sir, for visiting our headquarters. Si ma'am, nag-ride ko po ba? Back ride. Back ride. And you fully support your husband. Oh, yeah. Yan ang asawa. Kasi po, ma'am, ito po kasi yung nagiging topic namin minsan na may mga misis ayaw payagan yung mga husband nila mag-ride. We don't know. Kasi siguro akala nila delikado. Maintindihan ko naman yun. Kung takot sila for the husband, that also means they care for the husband, di ba? Nung si sir, ilang taon na po siya nag-ride? Oh my gosh, recently lang. 2019 lang. Before pandemic. Yeah. Actually, sabay-sabay po tayo, sir. Ako po nag-start 2020. So, nauna lang ikaw ng 1 year sa akin. Funny story. Nag-uwi lang siya, sabi niya, pinahiram lang siya ng bike. Tapos nakaparada na doon. Tapos I didn't realize na, yun na yun. Kanya na pala yun. Hindi mo ba alam yung style na yun? Wala, no choice na yung misis. Meron na. Dito yan. Pagka gusto mo magsimula ng bike, okay, the first thing that you do, pagka pinarada mo yung bike sa bahay, sabihin ka, ano yan? Wala, pinahiram lang sa akin. Di ba? Later on, pagka yung medyo nagtagal-tagal, sabihin, walang garahe yung kaibigan ko. Yun! Yun ang una sinabi niya sa akin. Walang Nagamit niya? Walang So, garahe. effective yun. Wala ka ng choice. Hindi, pagka nagtagal pa, sinabi, ano, ba't nandiyan pa yan? Sinangla sa akin eh. Tinulungan mo yung kaibigan mo Ganon, ngayon. ganon. Pagka hindi na ipinadek, ba't nandiyan pa yan? Hindi na tinubos eh. Yun yung vibration. Pero nakakabilib ka ma'am kasi yung back ride. Naka-back ride ka naman sa Pilipino. No. Short comes pa lang. Pero plano nyo po. Yes, this year. Dream po namin ma'am din mag-Philippine Loop. Pero syempre kailangan talagang praktisado ka. Try this sa North, bago sa Pinakamalayo po namin na ride, Kalinga pa lang po. Abra. Di ba? Tayo yun. Yung pala yung pinakamalayo natin. Ano po? Nagla-lessons pa daw kayo. Wala po. Kami lang. Sa mga bagong rider, kailangan kita talagang If you invest a lot of money on your bike, you better invest money on learning how to ride it safely. That's my advocacy. Kasi I started late na, noong 2019. Tapos 2 weeks pa lang ako na big bike. Okay. Inaya nila ako mag-Cordillera. Cordillera is one of the toughest rides.
Layo din yun. Okay. So, 2 weeks pa lang ako naka-big bike. Ang So, daming twisties. what I did, sabi ko mamamatay ako dito pag wala pa ako sa pag. So, nag-enroll ako sa Honda. Saan po? Honda, Riding Academy. Yung Honda training team. The Honda Safety. Riding school. So there I learned the limitations, the capabilities of my bike, how to control it properly. Tapos I watched a lot of YouTube videos, Canyon Chasers, Shibata Jitsu, etc. Lahat ng natutuhan ko doon, nakasabay ako sa kanila, sa Cordillera. So ever since, yun nga, I've been training, practicing and training. So nag-enroll ako kay Joey Storm for track riding. Then I'll be enrolling with Mel Aquino for off-road. So if you're investing money in a motorcycle, invest in learning how to ride it safely. Invest in the proper safety gear to protect it. Yun yung malaking hindrance. Bakit the wives ay sasabihin, delikado magmotor if you don't know what you're doing. And kung pag-complete po yun, ma-enjoy mo yung riding. Oh yeah, definitely. So, training, ayan, I highly recommend. Ano pong bike niyo, sir? I drive a Honda NC750X. It's a dual clutch automatic. Yan na yung bagong trend yun, automatic motorcycle. Anong name mo, ma'am? Oh, Agnes. Agnes po. And si sir. Boya, Tostino. Thank you, sir, sa knowledge. Yan din yung mga gusto rin namin mga content. Kasi sa YouTube po, puro kami kulitan lang. Pero gusto rin namin makapagbigay ng advocacy or nung help sa mga riders na Oo, at sabihin mo sa kanila, all the gear or all the time sila at got meaning from head to toe, helmet, the clava, Yeah, yun yung mga oo, important. kailangan, para pag bumagsak sila, hindi sila nasasaktan. We also have a product line, an air-conditioned, air-cooled motorcycle jacket. pwede po namin i-try, sir. Yes, I think you're a 6XL. I wish sila bull. 6XL 6'6 po, 6'6. 6'6. Right. Thank you, ma'am. Thank you for the knowledge. Ito siya sinasaksak sa USB. Yeah. And then, with active cooling system. Ay, may electric fan sa loob. Meron po siya sariling electric fan sa loob. Oh, nice. Pag nagla-ride ka sa city, yan. Pwede, no? Ang price niya po ay 8,500. Not bad. Actually, not bad po, ha? Baka pwede po kami mag-stock sa baba. Hello po, sir. Dito na po ang ating JJ Helper brand. Bisita tayo ng oldest and biggest adventure riding club ng Pilipinas. Ay, Billy Boy! Ay, grabe yung mga may papa-finger-finger ka pa nalalaman dyan. Kita ka sa camera, boy. Kita sa camera. Huli ka. So, Bago ka na, 2024 na. wala pa yung ano, resolution mo? New Year's resolution? Wala pa? Billy. Promise to follow everything that I promised I would do. Ano? Ano ang mayor's resolution mo? Wala pa, hindi ko pa nagagawa, hindi pa tapos, mahaba. Kamusta ang magiging nurse dyan sa States? There's snow. Hindi mo makalabas eh. Oh my God. Miss ka na namin. Nasa ka daw? Saan Saan sa California? Oh, nasa California ka. Yes, sir. California. Okay. Yep. Alright, miss ka na namin. Balik ka na dito. Miss you, I'll be there before you know it. Alright. May bisita tayo, Billy Boy. Biggest and biggest riding club ng Pilipinas. They are the first one to have a motorcycle club dito sa Pilipinas. They are called Adventure Team Philippines. They have 400 members sa active members, 400. Tayo sa 10 natin, hirap na tayo. Sila 400. So ngayon, magpapaturo tayo paano tayo magkaroon ng, para lumaki yung club din natin, yung PBA Moto Club natin. Si Chairman Francis, tama po ba, sir? Francis Rivera. So si Sir, sabi ni G, siya ang pinakauna nagka-BMW sa Pilipinas na motorcycle. Ano, sir, yung motorcycle mo nung pinakaunang BMW? 100R. Yun yung binilt ni James. Binili niya pa sa sir. Nag-build si James ng BMW R100. Yung yung parang yung classic. So super classic. Ang mahal po nung bili niya, sabay hindi niya rin magamit. Siyempre, kailangan talaga marunong kang mekaniko ka or marunong ka sa motorcycle pag nag-own ka niyan. So, pagka may mga hindi ka may makakalikutin po, di ba, bago mo ride. So, yun, James, bumili lang, pampapogi lang. Kasi yung mga
bikes na yon were being sold during the 50s and 60s for only 50, 70,000. Ngayon, nasa 2 million na. Good investment. Good investment pala yung James. James Yap. Classic BMW siya. Yung mga R100 pababa. Ano na sir gamit mo para everyday riding nyo? For everyday, I shifted, given my age at 66, I shifted to a 500cc Honda crossover bike kasi we're promoting here the Philippine Loop, wherein we travel and we bring in our bikes out of the roll-on-roll-off vehicle. Tapos meron din kaming Cordillera events na talagang crossover yon, a combination of back roads and cemented roads. And no roads. Yeah. So, yung Cordillera, 5 levels yun. Starts with 4,000 curves until 12,000. Nakuha na namin lahat yung highway sa Cordillera. Doon ka matututo kasi anybody can just twist the throttle and go straight. But how to... That's our specialty, sir. Yeah, how to... Huwag mo kaminin. Si JJ po, pa nakakita ng twisties. Tuwan-tuwa po siya. Pero, naka-straight pa rin po siya. Dapat i-banking mo naman. Sabi ko, higa mo. Yung secret talaga is how you can do the curves. Training din po talaga. Training. Favorite ni Rico po yung overshoot. Diyan siya magaling. Ako? Ako ang nag-overshoot. Ha? Sino sa atin dalawa maraming overshoot? Ano nangyari sa last ride natin? Mistake lang yun. Hey, ano tawag doon? Pero, overshoot. Galing po kasi kami kay Royder, yung former basketball player po. Nagbigay po kami ng funding from YouTube namin, saka sa club. And, naano po siya, na cardiac arrest. Yun po, nadidiscover namin na yung club namin, kaya po pala namin magkaroon ng help to others. I believe, sir, yun din yung advocacy nyo. Adventure Team Philippines, you promote tourism sa Pilipinas. At the same time, you do charity work also. Yes, So, sobrang thankful kami, sir, sa mga ganyan. actually, last Sunday, we just donated sa Sinag Kalina. Ito yung hospice na yung mga lolo at saka lola na iniwan na ng pamilya. Doon, inaalagaan ng Sinag Kalina. It's privately owned but it's accredited by DSWD. Saan po yan, sir? Lokban. Pwede rin po namin puntahan one of these days siguro. Saka ang kagandahan doon, when you're passing through Cavite and Luisiana, that's where maraming twisties na, pero ang ganda ng kalsada. Yun nga po na, i-enjoy nyo na po yung way papunta doon. Pagdating nyo po, magdo-donate kayo. Mas nakaka-enjoy yun. Definitely. Tapos, after donating, nag-pitch kami ng mga tent, nag-camping naman kami sa Cavite. Tapos in-explore namin yung cave ng Cavite. So, nice. So it's a combination of charity work, camping plus spelunking. So adventure talaga. Sir Francis, no? 66 years old. Pero mukha ka lang, sir, 50. Hindi nga, to be honest, ako. That's what riding bike does. It makes you younger, man. Yeah, saka Tanggal yung stress, di ba? Happy, tanggal stress. I was an athlete of Lasal, so Animo! Animo! so walang Anong ID number niyo, sir? 77 pa ako. But I was saying I was the first athletic scholar ng Lasal na hindi basketball. Wow. Ano po sports? Track and field. So I broke the NCAA record. Kaya si sir, 66. Ganyan yung build. Athlete. After that, nagkasunod-sunod na, binigyan na lahat ng scholarship from swimming, tennis. Basketball po, basketball. Siyempre, kabatch ko si Limembeng eh. Ay! Kabat niyo po si Sir Limembeng. Siya po kasi, nung pumasok ako sa Lasal, siya talaga yung jersey niya yung nandun. Katabi ni Ren Retualo, sa ni Bachman. Sir, si Boss Aldous din. Athlete din to eh. Ano yung... Ano sports? Boss Aldo? Ano sport mo? Driving. Nakita mo yung tahimik ngayon nasa gitna. Circuit racer yan. Ay sir, gusto rin po namin matutunan yan. Mag-secret racing. Bro, si Boss Julius, si Julius, kaibigan ni Boss Joel. Sila magkasama sa truck. Ah, okay. Nice. Si sir po, sila sir. Member po kayo ng ano sir? Adventure team. Adventure team.
So talaga sana pagka nandiyan na tayo sa ganyan level, ganyan pa rin tayo kasaya. Kita mo yung mga smile nila, sir. Oh, lahat sila yung happy. Ganun ng buhay. Iba talaga yung riding, sir, no? He only he sells lights for bikes, accessories, mga top cases. Oh, baka pwede rin po namin i-try. Kasi si sir po, meron siyang yung Jay, yung na mental mo dati na nagawa na ni sir. Ano yun? Yung jacket niya may electric fan sa loob. In the helmet. Talaga? Yeah. Wow. Papatry niya sa akin. Gusto ko, ayaw ko electric fan, gusto ko aircon sa jacket. Hindi, ganun na rin kalamig yun eh. Ganun lang kalamig. Pag nilagyan mo electric fan sa loob, yung circulation yun, sobrang lamig na rin yun. Kasi maandar king. May ganun na pala. Wow. Papasok yung hangin dito, yung electric fan. We should be patent on the helmet. I'm sure we're working it out. Magkakaroon na rin po sa helmet. Yes, sa'yo, pag hindi natin ginawa, iba yung gagawa eh. Exactly. Di ba? Gusto niyo na rin pong invento, naunahan niyo na po. Oo. Matagal na po yan, sir? Balik 2019. 1 year older lang sa na-establish natin itong PBM. Maybe we can work together. Why not? That's amazing. Kayo po nag-ano ng design? Yes, I designed it. I patented it. Galing. Nice. I'm into a lot of things right now. So I'm open to working with other people. Wow, amazing. So most likely, yung plan natin ng Philippine Loop natin sa 2025, i-guide tayo nila, sir. Ang problema lang sa Philippine Loop natin, 60 days natin matatapos. 60 days? Yes. Di mo pa yung plano natin sa 2025. We can ride with you, no problem. 60 days, 30 games, 60 Philippine days. Loop. So Tapos 30 ikot natin yung mga nandun, tapos lalaro tayo each. Ganon. So 30 hotels yun. Hindi, 60 days eh. So, 30 hotels yun, hatiin mo eh. 2 araw tayo per hotel eh. kaya natin i-plan yun ng mabuti. Yes, sir. Sige, we'll help you kasi Sabi na yung ruta eh. we're on, the Philippine Loop is already on its 11th year. So we can guide you where to stay, where to pass, how to manage your pacing para hindi kayo mapagod, especially if you'll be playing basketball after the trip. Pero sir, pag natapos po namin yung basketball namin na 60 days, 30 games, Philippine Loop, afterwards, tatapusin na namin yung regular Philippine Loop. Pag-aaralan, at least may experience na kami. Then, kaya na namin ano po yung usual days bago matapos yung Philippine Loop? 15 days? And then we can adjust it to your... Actually, may kakilala po ako 15 days si Dito C. Sabi niya natapos daw po nila Ask po si chairman sa kanila, ilang days ang Philippine Loop? ilang natatapos niyo po. Ang pinakamabilis po sa Philippine Loop. When we started it kasi I wanted to find out how long it will take to ride around the Philippines. We did it in 8 days. Ooh! Pero panay ride yun. Patayan niya. Kaya Jay, kailangan natin talunin yun. Competitive ka, di ba? Iron Man nga, hindi natin kaya. Philippine Loop pa. Hoy! Ito, nag-ride mula Manila hanggang Tacloban in 1 day. Ikaw, sabi mo, competitive ka. Si Sir, tinapos niya 8 days. Ikaw, tapusin mo 7 days. Boss Francis is also the organizer ng Ironman. He was the originator of the Iron Man. He was the one who invented it. Sa lahat po ng knowledge, isa pong karangalan na makilala namin kayo. Kasi ito pong club namin, established 2020. Kailan po na-establish sir yung boss sa kayong adventure team? when I set up Boss, that was 1998 pa. After being the founder and president, after 7 years, I shifted to adventure riding. So I put up Adventure Team Philippines. And this is where we set up yung Philippine Loop Adventure Tour because I felt I wanted riders to really ride around the Philippines and see the beauty of the Philippines. Kasama niyo po dyan si Senator JB, the good one. Yes, he's our member. He's one of our members, and we're supporting his Philippine motorcycle tourism program. Kami po din, sir. Sa PBA Moto Club, we are honored to be helping you out sa tourism din. So, basta kailangan nyo kami, just let us know. Yung ikot na nyo yun, pwede ko nang i-pattern yung Philippine look doon. Alright. So, you're hitting two birds with one. Alam mo, madali lang ha. Sige. Hindi ganun kahirap ha. Don't be intimidated. Ikaw kasi masyadong Hindi, intimidated. isipin mo ha.
Yung Philippine Loop, mahaba na yun. Oo. Mahirap na yun pag motor. Tapos maglalaro pa tayo. May coaster. Ayun. May coaster tayo, may coaster. Ang per ride mo lang doon, 1 hour or 2 hours lang. Kasi 60 days mo nga tapusin eh. Ganun ba yun, sir? Oh, actually, Yan tayo, hindi. kung mag-Philippine loop, you can use a 4-wheel, 2-wheel, meron pa ka nagbibisikleta eh. Naglalakad pa. Meron So, pa kung may nagsa- challenge, mag-bisikleta ka. Give up na to. Ayaw. Hindi, buo na yung tuhod ko nun. 2025. Ayan, baka po. Sige. Baka yung bus pwede may kama. Kung gano'n kaya. Meron siya ba? Meron tayong sleeper bus. Sa ATPI, tama. We just want to say thank you so much for visiting PBA Moto Club headquarters. Thank you so much for the advice. And looking forward to our Philippine Loop trip. And hopefully sa 2025 matuloy po. And more power. And ride safe and always stay amazing! Ang gandang video ano, sikip. Video ang nagkakagulo, nagkakagulo Ang cute na, nag-uuna dapat sa pagkain, yun yung ano. Happy birthday! Amazing ka. Gak, happy birthday nga pala. Thank you. Nagulat ka ba sa surprise namin? Thank you, PBA Moto Club, ha? Rico Boy, happy birthday. Thank you. Nagulat ba kayo sa surprise? Itong pa-surprise namin. Doon kami na-surprise. Surprise ako, grabe. Jay, wala pa tayong grand opening. Lilipat na tayo ng pwesto. Hindi tayo kasi. Hindi pa nag-opening, lilipat na ng pwesto. Kasi hindi tayo kasi eh. Oh. Ang sikip eh. Very good yung design mo. Oh? Long table. Pipirma ang ating The Gopings. Sa karangalan. Sir, papirma po dito sa Gopings. Eric. Oh, dito daw sa tabi ni Sherwin. Oh, dyan. Oh, sige. Jay, itong pinapanood ko nung bata pa ako. Hindi pa ako tulino. Bakit? Ngayon ba tuloy na? Nagulat ako, kala ko ang gagawin mo. Uwi na tahimik para pumirma. Sa labo ng mata ko, hindi ko alam kung ano yung hawak mo. Kasal nyo lang? Pero gumagawa na kayong baby. 2024. Baka nakakalimutan mo tanggalin brief mo. Lasing pa, lasing. Ah. So sa mga ganyan, meron talaga kayong specific day na vacation? Meron po. Ito po yung January talaga. Tuwing? 1 January siya umuwi. Kasi death anniversary mo. Pinupunta mo talaga. Every year? 1 week? Hindi naman. 14 days pinaka-total. Ano sinakyan yung bus? Yung ano? Yung papunta doon? Yung... Yung VIP? Opo. Yung may ano, CR? Lazy boy? Naka-lazy boy? Hindi, may kama ata talaga yun. Meron niya po. Yung Royal Yung Trust. Royal? May ganun na papuntang Baguio. Oo, magkano yung ganon? 1 time. One time. Uy, girl. Pero yung Baguio nyo, bakasyon lang. Lasing lang. 2 days lang. Tapos kailan ka balik ng Macau? 22 po. Ngayong 22? So talagang dumaan muna kayo dito. Saan kayo uwi ngayon? Dito lang po sa Gatuna lang. Lapit lang. Okay. Ano, hatid ko kayo? Hatid ko ba? Pwede ba sa unahan to? Kasya ba kayong dalawa dito? Oh. Bigyan mo mga Mr. Rico. Okay. Yan ba? Thank you. Amazing, brother. Ingat ka sa Macau. Kita tayo sa Macau sa Hong Kong tour, sa Macau tour. May nag-message na may siniset up. So hopefully matuloy kung gaano ka interested talaga yung organizer. So mga amazing Sila nag-hearts, dadaling kayo doon. from Macau. Straight from our Box, HQ. ganun pala. May mga agency pala. So bumisita pa talaga dito. Ano na, mag-ano ka na. Diba? Paano mo nalaman open na kami? Trabaho kasi Nakita ko sa kay Gako, yung kapatid ni Gako. Lang, sinabi na open na. JR Gako, you're amazing. maraming Pinoy sa Macau. So, thank you. Ingat kayo. Ha? Doon ako Da, mag-aan kay ingat. Sir. Thank you po. Saan ba? Ano yung jersey ni Handa mo? Mac Cardona. Bakit si Cardona? Idol mo siya? Inspiring yung kwento niya nung lately ngayon na babago siya and
Basta nakakamiss yung kwento niya. Yes, naging ano na si Mac eh. Naging Christian. Kaya naging... Pero inspired kasi ako rin din, nung namatay si Daddy. Ano rin, lolo ko, Daddy yung tawag ko kasi, fan siya ng Ginebra eh. Nag-aaway pa kami minsan si dati para, dati, TNT. Okay. Dati din. Shipping to Ginebra nung kay Chris Alexander. I remember ito rin, pustahan kami nung isang schoolmate ko. 500 pa yun, naalala ko eh. Kaso hindi ako binayaran eh. F21 daw siya eh. Ay, yung nag-champion sila. Oo. May memorable yun kasi nandun yung isang idol si Junti Valenzuela. You're amazing, Kuya. Thank you, thank you. Thank you.